Magandang gabi mga kabulgar. Simulan natin ang balitaan ngayong Martes. Pamamaril sa Islamic Center, 3 nasawi. 3 kataong namatay kabilang isang security guard sa pamamaril na naganap sa labas ng mosque sa Islamic Center sa San Diego, California nitong Lunes. Ayon sa mga otoridad, 2 binata ang naturang suspect sa pamamaril na kalaunay natagpuan na wala na ring buhay. Base sa ulat, hinihilalang suicide ang nangyari dahil umano sa mga self-inflicted gunshot wounds na nakita sa katawan ng mga suspect. Hinala rin ng mga otoridad, isa umanong hate crime ang dahilan ng pamamaril. Kasalukuyan pang iniimbestagahan ang krimen. Senator Marcoleta may hirit sa mga nagbabalak kumalas sa majority bloc. Para sa Boses ng Katotohanan, narito si Brian Kitson. Ibinulgar ni Senator Dante Marcoleta na may mga humihikayat sa mga senador na kabilang sa majority bloc na tumiwalag at makisali sa minority. Nga sila umiikot minuto eh. Halimbawa ikaw, alam nilang hindi ka, alam naman lang matatag ka. Kaya na nila pupuntahan. Yung alam nilang merong vulnerabilities. Yung pwedeng takutin. May hirit din si Marcoleta sa mga kapwa senador na kabilang sa mayorya na nagnanais kumalas sa grupo. Sino man sa atin ang kakalas sa ating grupo? Pagkatapos na nakita natin na nag-alay ng buhay ang isa sa atin. Sa palagay ko, mas masahol pa siya kay Judas. Samantala, nilinaw naman ni Senators Mig Zubiri at Jebby Ejercito ang kanilang posisyon sa Senado sa pamamagitan ng pagsali sa minority bloc nitong Lunes. Nagbubulgar, Brian Kitson. Tulay sa Davao gumuho. Matapos ang sunod-sunod na pagbuhos ng ulan sa Davao City, bumagsak ang isang tulay sa barangay Kalawa matapos sa pagbaha sa nasabing lugar. Agad naman umaksyon ng mga otoridad at pinayuhan ng mga residente at motorista na umiwas muna sa tulay upang makalayo sa aksidente. Pagtatago ni Senator Bato para daw hindi makidnap, pinalaga ng NBI. Para sa Boses ng Katotohanan, narito si Jenny Albason. Sa isang panayam kay Senator Robin Padilla sa plenaryo, iginiit niya na hindi gagawin ni Senador Bato de la Rosa ang pagtakas sa bansa dahil mahal niya ang Pilipinas. Hindi gagawin ni Bato. Mahal niya ang Pilipinas. Nang matanong naman kung bakit nagtatago ang senador kung wala namang warrant, sagot ni Padilla, nagtatago sa Senator Bato mula sa mga umano'y kidnapper. Pakidnapper. Ayaw mo na yung mga lawyer na maglaban-laban dyan. Basta ako, si Bato, ayaw niyang makidnap. Samantala, nang hinga ng reaksyon si NBI Director Melvin Matibag kaugnay sa naging argumento ni Senador Robin, ito ang kanyang tugon. But again, sinabi ko naman yun, there's some values person that should be asked. Una-una dapat tanongin si Senator Robin Padilla dahil siya yung kasama. Dagdag pa niya, nasa Supreme Court na ang usapin kaya hinihintay na lamang ng executive ang magiging desisyon nito. Nagbubulgar, Jenny Albason. At ngayon naman puntahan natin si Mary para sa Boses ng Bayan. Sa daming naganap sa Senado nitong mga nagdaang araw, mahalagang marinig ang boses ng bayan. Magandang araw mga kabulgar, ako si Mary Rose Anterio, halina't pakinggan natin ng boses ng bayan. Kung hindi siya nagtatago, dapat nagpakita na siya sa mga otoridad para kung wala siyang kasalanan, humarap siya sa tama. Agree ako doon kay Senator Robin Bato. No? Dapat din ingatan ni Senator Bato yung security niya. Since wala naman talagang legal basis yung ICC warrant. So, pwedeng mangyari sa kanya yung nangyari doon kay President Duterte na nakidnap, tapos syempre inaprubahan ng government, nadala. So, ngayon, walang habol. Paano ibabalik? Kung sakali mangyari kay Bato yun. So, tama lang yun. Ang opinion ko ay magtino ng mga Senado, hindi yung magbagayan sila. Kanya-kanya silang istorya. Puro siraan lang kasi yan sila eh. Hindi naman natatakot si Bato. Ang nangyari lang, ayaw niya mangyari sa kanya yung nangyari kay Tatay Digong. Kaya umiiwas muna siya. At yan ang mga boses na ating nakalap ngayong araw. Nagbubulgar, Mary Rose Anterio. Maris Racal, namigay ng bigas bilang pag-celebrate sa kanyang 12 years sa showbiz. Mas pinili nga ni Maris Racal na ipagdiwang ang kanyang 12 taon sa showbiz industry sa pamamagitan ng pamamahagi ng bigas sa mga jeepney driver.
Makikita sa video na personal na inaabot ng aktres ang mga bigas sa mga tsuper bilang pasasalamat sa patuloy na suporta ng publiko sa kanyang karir. Ibinahagi ni Maris ang naturang video sa kanyang Instagram account kalaki pang caption na 12 years na ako sa industriya. Happy anniversary to us, Maristellers. Love you all so much. Agad naman itong umani ng positibong reaksyon mula sa fans at netizens. Marami sa kanyang supporters ang humanga sa simpleng paraan ng pagdiriwang ng aktres para sa kanyang milestone sa industriya. Sa loob ng 12 taon, nakilala si Maris bilang isa sa mga kapamilya stars na aktibo sa pag-arte at pagkanta. Hit K-drama stars ng Perfect Round, naglabas ng public apology. Para sa boss ng katotohanan, narito si Mabel Beron. Umani ng kritisismo mula sa viewers ang coronation scene ni Grand Prince Ian sa penultimate episode ng serye matapos mapansin ng ilan ng paggamit ng salitang Chonse sa seremonya. Ayon sa mga netizen, ginagamit umano ang naturang termino sa mga bansang nasa ilalim ng ibang kaharian, dahilan para magmukhang subordinate sa China ang South Korea sa eksena. Iginiit naman ng mga kritiko na mas nararapat sanang gamitin ng salitang manse na sumisimbolo sa isang malaya at independeng bansa. Dahil dito, naglabas na magkaiwalay na public apology ang lead stars ng serye noong May 18 sa kanilang social media accounts. Sinabi ni Ayu na wala siyang maibibigay na dahilan dahil hindi niya umano nabigyan ng sapat na pansin ang historical inaccuracy sa drama. Inamin din ng actress na pinagsisisihan niyang hindi niya mas pinag-aralan ng script bago gawin ng proyekto. Samantala, nagbigay rin si Byun Woo Sok ng handwritten apology para sa manonood na nadismaya at nabahala sa ilang eksena ng drama. Ayon sa aktor, hindi niya agad naisip kung paano matatanggap ng publiko ang ilang historical details habang ginagawa ang serye. Nagbubulgar, Mabel Vieron. Ayala, bigo sa unang round ng Strasbourg Open. Para sa boss ng katotohanan, narito si Miguel Banaag. Hindi nakalusot ang Filipina tennis player na si Alex Ayala sa kanyang first match sa Strasbourg Open matapos talunin ng Ukrainian tennis player na si Alexandra Olinkova sa France nitong Lunes. Nagawa pang makuha ni Ayala ang first round ng maka-score ito ng 6-3. Ngunit agad namang bumawi si Alexandra sa pangalawang round nang makuha nito ang score na 7-5. Hanggang tuluyan na nitong tinapos ang final round sa score na 6-3. Tuluyan nang nalaglag si Ayala sa Strasbourg Open habang aabanse naman sa round 16 si Alexandra at makakaharap ang Czech tennis player na si Marie Boskova. Nagbubulgar, Miguel Banaag. So tingin mo ba nagtatago si Senator Bato? Pwede. Diba? Kasi nakikita naman natin na nawala siyang bigla dun sa Senate. Senate, no? Oo. Kasabay nung barilan din daw. Yes. Pero ba't siya magtatago especially kung sinasabi nga niya na hindi naman siya guilty? Katulad nga na sinabi ko dati, magandang example lang sinet ni former President Duterte. Oo. Diba? Sabi niya, since hindi siya guilty, sumama siya, hindi siya nagtago. Ito ba, so, kasi diba pag PNP chief ka dati, senator ka, police ka, matapang ka eh. Yes. Yun ang talagang nakikita nating imahinasyon niya eh, pagdating dun. I mean, image niya, diba? Pagka ganun sa PNP ka, talagang matapang. Tsaka alam naman natin na gusto ni Senator Bato yung mga kagaya ni yung si Gutesa, si Maring Gutesa. Siya yung parang gusto niya maging ganun ng dapat pupuntahan niya bago siya nag-PNP kasi matatapang nga daw yun. Pareho silang nawala. Yun nga eh, di ba? At saka yung sisawang matapang Tons, medyo doon, medyo kabado ako doon. Kasi napanood ko yung video, di ba? So nakita natin yung takbuhan issue. Hinahabol siya. So yun. Ako rin naman tumatakbo pagka may asong humahabol sa akin. Aso talaga. So yun lang. Yun ang medyo confused lang ako sa mga ganong itsura ng mga statement nila. Tingnan natin kung mahanap natin siya. Okay. At yan ang mga boses na nangibabaw sa araw na ito. Ako si Feli Nang. At para sa iba pang detalye ng mga balita, tumutok sa aming website www.bulgaronline.com. At maaari kayong bumisita sa aming mga social media accounts. Ako si Ton Sedanyo. Sa panahong mahalaga ang katotohanan, paiingayin pa rin ang boses ng bayan.